Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong March 29 to April 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso rin yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakay nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung warning, hindi yung negative. Gawin yung, para magkaroon kayo ng, gawin nyo siyang guide, magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, pwedeng maiwasan. No? Para magkaroon ka ng positive outcome. Pero kung gusto mo talaga ng positive, sorry, baka na positive reading lang, baka hindi mo magustuhan yung reading natin. Pero i-analyze nyo talaga yung reading natin kasi makakatulong to sa inyo, ha? I-analyze nyo maigi. Kaysa sa nakakarinig kayo ng positive, tapos hindi nyo alam yung outcome, no? Pero nasa sa inyo pa rin yan, is your choices. Meron tayong Gemini, Libra, Capricorn, and Aries. May mataas ang ego. May mga sitwasyon daw na nahatakan na nakaraan, no? And sa iba naman sa inyo is magkakaroon ka ng questioning, quarrent sa isang babae. Pwede siya yung mataas ang ego, pwede siya yung nagmamarunong, di ba? Kailangan siya yung magaling, pwede na doon sa point na yun. Kailangan siya yung may alam, parang nandun sa point. Kung ano man yan, kung anong conversation nyo dun sa tao na yon. And also, yung iba naman sa inyo is, merong mga papers and documents ako na nakikita sa inyo. Pwedeng you will receive it o may mga dapat kang ayusin, asikasuhin, mga ganyan. Pwedeng iba dito related to a government, mga bahay, lupa, official building, o kaya iba sa inyo is meron kayo mga may taong mataas na tao nakakausap sa inyo. Yung iba naman sa inyo is there's a change of a journey, pero ang iba kasi may limit, ano? Ay, hindi ko alam in why. Pwedeng magkakaroon ka ng limitation o kaya is madidelay muna siya for a while. May mga delay situation kasi. Madidelay, i-delay, ipagpaliban. Yung mga travel din, ganun din, ano, sa nakikita ko sa'yo dito. Pwede you're thinking about traveling, malayo man o malapit, o baka magkakaroon ng mga delay. And may mga tao or may tao, maybe ikaw or siya, there's a distance situation kasi, ano, either may tao na didistansya sa'yo or ikaw ang didistansya sa kanya, or magkakaroon ng distance kasi baka may something happen, di ba? Or basta may distance, pwedeng separate muna o paghihiwalay muna, kanya-kanya muna, or separation, paghihiwalay, no? And then also, ang iba sa inyo is may mga loneliness situation. Siguro makakaramdam ka lang ng lungkot, no? Or may mga taong kukonek sa'yo, tas malulungkot ka, pwedeng na doon sa point. Basta may mga loneliness situation ako nakita. And then may vehicles, no? Hindi ko alam in what way, kung magkakaroon ka ng mga issue when it comes to a vehicles, bibili ka ba ng vehicles, or mga issue when it comes to a travel, o kaya is papagawa ka ba ng vehicles, mag-ingat-ingat na lang din. May mga ganun, basta may vehicles, may gulong, may gulong. So, may ganun, basta may gulong. Ganyan. And the iba sa inyo, siguro you are TikTok, YouTube, ano ba, Reels, Facebook, hindi ko pa alam, Instagram. Basta may mga social media or maybe you are in a networking situation, ano, yan, ako nakikita. Pag-uusapan ka raw dito. May matagal na naman to, pinag-uusapan ka. Iba din may mga outdoor situation, ako nakikita, siguro may mga pupuntahan kayo or maybe thinking, ganyan, yung may mga sikat ata kayo, ano. Iba dito sikat eh. Either marami lang nakakakilala sa'yo or pwedeng iba sa inyo if you are artista, mga ganyan, siyempre handin yung kasikatan. Pero, bakit may taong mataas ang ego sa inyo? Pwedeng isa sa kasamahan sa trabaho mo or maybe this is you. Kaya may mataas kasi ang ego eh. Ako nakikita sa iyo. May mga gusto ko umpisahan pero matidelay. Basta may delay ka, ha, ganyan.
Tapos may taong may boundaries din. Ako nakikita sa'yo. Kahit tinailong ko. Sorry May mga biglang magaganap o mangyayari. Ay, namatay yung natin, iPad. Okay, tingnan nga natin energy mo. Energy po ni Libra. Ay, hindi na nang bumaksak. Siya talaga ang bumaksak. Energy po niya. Okay. When it comes sa yung energy, sa energy mo, ang nakikita ko sa iyo dito, medyo nagkakaroon ng chaos, sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro, nagkakaroon ka ng chaos sa trabaho mo, sa pera mo, sa relasyon mo, kung saan man yan. Energy mo rin, nai-imbalance ka kasi this time. So, nakikita ko siguro may mga medyo disorganized itong situation, Hindi ko alam in what way. Pwedeng sa pera, pwedeng sa relasyon, pwedeng kung ano man yan. Ako nakikita, handun din yung point na may mga gusto kang gawin, aksyonan, umpisahan, solusyonan, i-pursue, situation, hindi mo magawa. Ganun. Yun ang nakikita ko sa yung energy. Sana wala kang sakit. May mga pain akong nakikita dito sa iyo. Hindi ko alam in what way yung pain. Pwede rin kasi na may ipo ka, sipon, masakit kalamnan mo, kasukasuan mo, buto-buto mo, masakit ang batok mo, likod mo, balakang mo. Yan, kung ano man yung mga nananakit sa'yo, ganun. O kaya may mga ubo, sipon kayo, throat, yan. Ingat na lang din kayo, And ang energy rin nakikita ko sa'yo is, sabi dito kasi, is may mga bagay ka daw na ini-ignore. Siguro may mga messages na binibigay sa'yo sa universe, pero hindi mo lang siguro nare-recognize, Yun. Maaaring nga din po na hindi mo na naiisip na yun na pala yun, yung sign na yun. Ganyan. Ba dito magkakaroon ka na ng mga self-doubt or nahandun yung point of hindi ko alam if you're judging someone or someone's judging you. Parang nato sa point na yun. Libra. Tingnan natin ang parating. Parating kay Libra. Universe, ano to? Parating ko sa kanya. I think alam mo na to. Okay. Parating kay Libra. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is meron ka mga peking kaibigan. Peking kaibigan. Or pwede rin nakarelasyon ito ha. Yan. Pwede kapamilya, karelasyon, or mga kaibigan niya. May peki kang kaibigan. Ganyan. Or kakilala. Well, alam ko naman na alam nyo to. Sa mga magkakarelasyon, meron din. Iba lahi na mo, karelasyon mo. Pero tingnan natin mamaya hilab mo ba. Okay, parating din sa iyo. Maraming offer sa iyo, Maraming darating na opportunities sa iyo, Ibig sabihin, either idea or opportunities of love, opportunities, basta maraming klase ang opportunities, Yan. May mga opportunities. Pero ang sabi dito is huwag kang magiging impulsive. You need to trust to your intuition to make a decisions right, be patient to make a choices. Kasi pwedeng, pag nagkamali ka ng pili, pwede ika-frustrate mo to. Yun ang nakikita ko dito. Malabo na mata ng iba, Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And then also is, parating din sa'yo, may tao dito na ang dami niyang sinasabi. Pwedeng may tao na madami siyang sasabihin sa'yo tapos maiinis ka. Pwedeng may taong ganun. Tapos sa iba naman sa inyo, may separation Maraming klase ang separation. But there's a separation. May mga unexpected change. Sa iba sa inyo is magkakaroon ng mga problema sa trabaho, sa pera, sa pamilya, ganyan.
o kaya naman is mga conflict situation, ganyan. Ingatan niyo yung pera niyo ha, kasi medyo tingnan pa rin natin yung money mamaya. Medyo hindi stable yung nakikita kong pera. I don't know why. May tao na mangangako na mapapako. May pangako na mapapako pala. Pwedeng ganun. Or mangangako na mapapako. And then also is may hihingi ng suporta sa'yo. Kasi may pinagdadaanan daw siyang hirap. Hindi ko alam in what way. Pwedeng pera or any situation o pagtulong, support. Yan. Parating din sa'yo, may tao na may sakit. Hoping hindi. Hoping wala. Pero dito sa sitwasyon na to, may taong may sakit. Hindi ko alam kung kapamilya mo siya o mas matanda ito sa'yo or kinakailangan niya ba magpa-check up, magpa-doktor, or kung ano man yan, kung ikaw ito, ingatan mo na lang din yung sarili mo, or may taong hihingi lang sa'yo ng, ng tulong kasi ganun yung pinagdadaanan niya, maybe ano, sa iba vice versa kasi tayo, yung sa iba dito is may mako-confine or may paparalyze o magpapa-check up o magpapadoktor, ganyan. There's a hospitalization situation. May mga pag-aawayan o hindi mapagkakasunduan pagdating sa territorial. Ganun, parang may mga ganung sitwasyon. Ako nakikita. Basta mag-ingat ka ha, may mga hindi pagkakasunduan ako nakikita sa iyo eh. May taong fake. May chismis din, nandun yung chismis. Lagi ka naman ganun eh, palagi ka chismis. Doon sa cheating ha, may cheating. Maraming klase ang cheating ha. Pwedeng karelasyon mo, pwedeng kaibigan mo, pwedeng a person who's trusted you. May pangliling lang, may mangliling lang, o lilinglangin ka. May tao na may hidden potential sa'yo. Also, there's a person na very manipulative. Ako nakikita sa'yo ha. Ingat ka talaga. Nasa inyo pa rin yan. Pero tandaan nyo, i-reverse nyo to. Maging matalino lang talaga kayo. Ay, iwasan nyo to. Tapos, halimbawa, may mga conflict, yung hindi ka magiging patulero at patulera. Hindi mangyayari yan. Ang matitrigger nga doon yung kaaway mo. Kasi hindi ka pumatol. Kumbaga, siya yung hindi makakatulog, siya yung hindi mapapakali, siya yung gagawa ng kung ano-ano para mapansin mo lang siya. Kasi the more napapansinin mo yung mga tao na yan. Ganyan. The more na ano. Kung may mga pag-aaya situation dito sa sitwasyon, halimbawa may aaya sa'yo, ganyan. Medyo hindi kayo magsa-same page eh, no? Either hindi ka sasama or either sasama ka man pero medyo may hindi magsa-same page. Yung pwedeng maiinis ka, maiinis siya, pwedeng mga ganun. Or hindi magkakaroon mga salungatan. Tingnan natin ang yung love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Libra in love. Libra po in love. Ay, the Fool. Fool daw. May taong tanga. Ibig sabihin. Pero tingnan natin. Love. Okay. Kung single ka. Ay, ito na rin. Ay, ano ba yan ate? Sa single. Okay, sa single ka, sana hindi ikaw ito, pero may makikilala ka na tao na pamilyado. Or may correction na sa iba. Pwedeng nakakausap mo na to, isa, dalawa. Ganyan. Sa makakahiwalay naman, sa nakikita ko dito, either itong tao na to is, kasi andito ka na sa pool eh, ibig sabihin, nagkaroon talaga ng paghihiwalay, ano? Sa nakita ko dito. Kasi andito rin si Fool. Kumbaga, both of you nag-uumpisa na ng bagong simula. Yun nga lang, ang nakikita ko dito is para magkakaroon. Gusto niya communicate. Gusto niya ng getting together. Or maybe this is you, no? Andun yung emotional, naghihintay siya, o may paghihintay ako na nakikita. Nagkakaroon kasi siya ng doubting. Parang alam mo yung either kinakabahan siya, or kasi gusto niya magkaroon ng resetting, or maybe this is you also. Yan, nagkakaroon ng mga
getting together and they want resetting when it comes sa'yo. Kaso, gusto ka daw niya kausapin. Yun nga lang, hindi niya alam paano. Na kinakabahan ata siya. Medyo, there's a fear situation kasi ako nakikita. Hindi niya alam kung tatawagan ka niya, iti-text ka niya, paano ka niya kakausapin. Kaya nahandoon yung, wala akong nakikitang action sa kanya sa ngayon, pero hindi yung pag-iisip of back and forth. Pero gusto niya daw ng getting together. Medyo, nandun yung point of they feeling lost or they loneliness. Ay, napaawa effect. Ganon. Okay. Sorry daw. Antik. Okay. Pagdating naman sa mga may third party, yes, meron third party. Pero alam mo, kasi andito si family, yung sa inyo pamilyado kayo, no? O may pamilya na to. Or ikaw pala yung na gumagawa ng third party, no? O kaya vice versa. Teka lang, may pupusa pa ako. Okay, yun ang nakikita ko dito. Ando yung point na kahit na alam ng isa sa inyo na may third party, bulag-bulagan ever, no? Yun ang nakikita ko. Parang alam nitong isa sa inyo alam na meron. Nagbubulag-bulagan lang. Malakas ang pakiramdam ng isa. Pero nasa inyo pa rin yan. Kung paano mo siya, kukumprontahin or gusto mo ba siya kumprontahin, pero bulag-bulagan niya. Parang handle lang siya. Ganun. Kumbaga, handle yung lungkot, syempre. Kahit pa paano, pinipilit niya pa rin maging okay. Kung wala naman kayong third party relationship nito, masaya naman yung nakikita ko sa inyo dito. Parang, isa lang siguro sa inyo, medyo medyo nakakaramdam lang din ng takot. O kaya naman sa iba kasi sa inyo walang connection, no? As in zero. Yung iba sa inyo, kung connected kayo nito, siguro kung may mga nagaganap o nangyari na hindi naging maganda, siguro nagkakaroon naman kayo ng resetting kahit pa paano. No, andito naman din si Ten of Cups. Sa nakita ko, nagkakaroon ng mga pagplano, handun yung mahaba yung pasensya ng isa sa inyo, handun yung love, value, and nagiging calm yung isa. Kumbaga, they always waiting. Ikaw or siya, no? They always waiting when come this connection. Yun nga lang, hindi ko lang maintindihan. May gustong sabihin ng isa sa inyo, ikaw sa kanya or siya sa iyo, hindi niya masabi. Pero may gusto siyang sabihin. Or maybe ikaw ang may gustong sabihin sa kanya, or may gusto ka itanong, or siya sa iyo. May ganun. Or sa iba dito is, may mga bagay na hindi niya sinasabi sa iyo. Vice versa. Baka nagiging tahimik, o kaya may mga hindi siya sinasabi sa'yo, ganyan. Anak, baba kayo muna. Tingnan natin ang iyong money. Kausapin mo, kung wala naman kayong third party, kausapin mo siya. May gusto siyang, or ikaw, vice versa kasi, may gustong sabihin yung isa. Money. Uy, sorry. Anak! Kuletis. Okay, pagdating sa yung money, iba sa inyo may financial problem kayo, no? May mga time daw na mananakad daw, masakit ulo mo, paa mo. Anak, baba ka muna dyan. Baba. Okay, pagdating sa yung pera, Libra. Pagdating sa yung pera, magkakaroon ka ng connection sa pera at trabaho to, Babae, magkakaroon kayo ng conversation related to pera or trabaho. Parang hindi kayo magsa-same page, ganyan. Ako nakikita sa iyo. Yun. Ate, magsasucess ba? Magsasucess daw siya as long as matututo ka daw magkaroon ng pag-organize dito. As long as maninindigan ka daw dito. Yes, magkakaroon ka ng successful pagdating sa pera. Yun, kung magkakaroon ka ng action, o kaya handun yung point of mag-standing to your belief ka talaga, handun yung mag-focus ka talaga sa yung goal to success it, ganun. Yun ang sabi. Kasi ang sabi dito, kailangan mo daw baguhin daw yung sarili mo para ka mag-success. Kanya, kumbaga is, may mga dumadating naman sa'yo na abundance,
nandun din naman yung mga idea o mga opportunities na dumarating sa'yo, Libra. Kaso, yun nga lang, siguro, hindi ka lang siguro ma-organized and sometimes, di ba? Yun. Kaya sabi dito, kailangan mo daw nurturing yung pera mo. Ito, kailangan mo mag-focus how to develop it, tsaka magkaroon ka daw ng renewal dito. Pero magkakaroon kayo ng magkakaroon ka ng conversation sa isang babae related ang pera. Or ikaw ito sa kanya. Vice versa. Pwedeng complicated ito. Struggle. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga rejection situation tsaka dissatisfaction, no? Sa iba. May iba dito siguro meron kayo on and off yung situation no? Pagdating sa pera. Basta maging organized ka lang, magiging okay ka. Dito. Arigato namaste, God bless.